Kumakalat ngayon sa X o dating Twitter ang isyu na si Sandro Mulak di umano ay nakaranas ng isang maselang pangyayari sa katatapos ng na GMA Gala. Ang ama raw nito na si Nino Mulak ay kumuha na ng abogado at naghahanda na raw na magsampa ng kaso laban sa umabuso sa kanyang anak. You are watching Showbiz Ganap Global. Nagsimula sa isang blind item ng isang account na Inday Badiday ang issue patungkol sa isang aspiring actor na may initials daw na SA at ito raw ay anak ng isang aktor na may initials naman na NM. Ayon sa nasabing article, aspiring actor na si SA, anak ni actor NM, pinagsamantalahan ng dalawang baklang may mataas na katungkulan sa GMA after the gala. Kwenta ng aking source. Tong dalawang bakla na to, pinapunta sa room nila si SA, tapos ewan kung ano ang pinatira para mahilo yung bata, sabay hinalay. Kwento niya, buti kamo may kumatok na magde-deliver ng wine, kaya tumakbo ang bata palabas. Traumatized ang bata. Pinipilit itago ng GMA pero lalabas at lalabas pa din yan. Gusto nila internal na lang. Dagdag chika ng aking reliable source, pinapunta pala ng dalawang bading si SA sa kanilang hotel room. Siyempre wala namang mali siya sa bata dahil tito-tito nga, diba? Matapos maipost ang blind item na ito, ay nirepost naman ito ng isa pang account na Tsaka Puso at sinabing noon ko pa sinasabi na may baklitang executive sa GMA Network na kinasuhan noon ng sexual harassment ng dating intern nila. Sa halip na palayasin na promote pa. Ang biktima pa binaligtad at sinisante. Ngayon, talent nyo na ang biktima. As usual, pagtatakpan na naman yan. Kapag hindi ito binalitan GMA Network na may ginawa silang aksyon, ako mismo magpapangalan sa dalawang empleyado ninyong yan. Kilala nyo ko, never akong natakot sa banta ng demanda nyo. Pati yung una nilang biktima, papangalanan ko. 5 days after niyan, let's see. Sa Instagram account naman ni Sandro ay tila may pahiwatig ito na may pinagdadaan ng malaking problema. Sa kanyang unang IG story ay isang emoji at ang sumunod naman ay isang quote patungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa oras ng problema. Matapos ang post na ito ay kinumpirma ng Tsaka Puso account na si Sandro nga ang tinutukoy nila sa kanilang mga post at sa blind item ng Inday Badiday. Nirepost ni Tsaka Puso ang IG story ni Sandro at kinumusta niya ang kalagayan nito matapos ang kalunos-lunos na pangyayari. Sinabi rin nito na kumuha na ng abogado ang pamilya Mulak upang pag-aralan ang kasong isasampa laban sa nanghalay kay Sandro. Sa IG story naman ni OG Diaz ay tila may patama rin ito patungkol sa naging issue. Ayon kay OG, anong muntik? May nangyari talaga. Believe me, wag na pagtakpan, dapat ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inabuso. Sa isang IG story pa ni OG Diaz ay sinabi nitong, Diyos ko, yung ginawa sa biktima parang nagbabasa ka lang ng Serex sa Abante nung araw, kung ilalarawan mo. Try to imagine. Basta ang premise, hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya kahit nakikiusap siya na, wag please. Hinahanap na po ako ng girlfriend ko. Traumatized. Ang ending, may depression, panic attack, anxiety, PTSD ang biktima, kaya madalas mag-breakdown. Nirepost muli ito ni Tsaka Puso at dito na niya dinetalye ang mga pangyayari. Ayon sa kanyang post, napakawalang hiya talaga nitong mga taga-Kamuning. Talagang lilinisin nila ang kalat nila hanggat kaya nila. So kwento na natin anong nangyari. After GMA Gala, blank and blank, GMA TV execs asked a certain young actor to go to their hotel room. Since parang tito naman ang turing niyang actor sa dalawa, pumunta siya as a respect na din, dahil nga may posisyon sa TV network where he belonged. Pagpasok niyang aktor, may something na ginawa ang dalawang bakla para mahilo siyang aktor at mawala ng malay. At doon na nga naganap ang pang-aabuso, panghahalay o panggagahasa kayang aktor. After nilang maisakatuparan ang kanilang pagnanasa,
Inabangan nilang magkamalay siyang aktor para kausapin. Pero sa aking opinyon, mukhang pagbabantaan para di mailabas ang nangyari. Nagkaroon ng malay siyang aktor at kinausap nga siya ng 2 akla. Pero may biglang kumatok para mag-deliver ng wine at naging chance niyang aktor para makalabas ng hotel room. Dahil sa pangyayari nagdulot ito ng malalang trauma kay ang aktor. Hindi dapat pinagtatakpan ng mga gumagawa ng mali at kahayupan. Dapat ipaglaban niyang aktor ang kanyang karapatan. Marami na silang nabiktima. Dapat matigil na ang kanilang kasamaan. Naglabas naman ng statement ang GMA Network patungkol dito. Ayon sa kanilang statement, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Bagamat kumalat sa X o dating Twitter ang mga pangalan ng sangkot sa di umano'y panghahalay, minarapat na lamang namin na hindi ito banggitin sapagkat wala pang formal na kasong hinahain laban sa kanila. Sa ngayon na hindi pa rin nabibigyan ng kumpirmasyon ang mga impormasyon na ito hanggat walang inilalabas na statement ang panig ni Sandro Mulak. Abangan na lamang natin ang kanilang magiging susunod na aksyon kung sakali man na may katotohanan ang balitang ito. Si Sandro Mulak ay ang panganay na anak ni Nino Mulak sa kanyang unang asawa na si Edith Milyare. Pinanganak noong June 14, 2001. Nang mag-audition ito sa Sparkle GMA Artist Center ay hindi niya ipinaalam na isa siyang Mulak. At naging proud dito ang kanyang ama dahil nakapasok siya bilang artista ng GMA nang hindi humingi ng backup sa kanyang ama at hindi ginamit ang pagiging isang mulak nito. At magmula na ito ay maging artista, lumabas na ito sa iba't ibang mga GMA projects gaya ng Manupo Legacy, Pepito Manaloto at ang Agimat ng Agila. Nakakalungkot lang isipin na ang isang kagaya ni Sandro Mulak ay makakaranas ng hindi magandang pangyayari sa kamay ng mga nirerespeto nito. Kung sakali man na may katotohanan ang mga kumakalat na balita, nawa ay mabigyan siya ng hustisya at mapanagot ang mga gumawa ng mali upang hindi na mangyari pa sa iba pang mga aspiring artist na gusto lamang abutin ang mga pangarap sa larangan ng showbiz. Kayo mga kachika, anong opinion ninyo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.